na magbibigay po ng kapurihan, karangalan sa iyong dakilang pangalan, na makita nila ang iyong mga tupa sa lugaring ito ay nagagamit pong instrumento sa pag-abot po sa maraming kaluluwa sa lugaring ito. Gabayan niyo po kami, ganun din ang inyong lingkod na nagtuturo, na maituro po ng tama ang dapat po namin malaman at magkaroon po ng impacto sa buhay ng bawat isa. Buksan mo ang isip at puso namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, our second topic na session dito, yung una yung territorial commitment. Di ba? Naka-record to. Record natin para yung mga gusto mag-review. Pero hindi to online record lang. Okay? Nakita niyo na ba yan? Explain ko dyan na yung mga pamphlet na yan, yung mga module na yan, hindi nyo pwedeng ipamigay. Hindi nyo pwedeng i-photocopy. Personal use nyo po yan. Gagamitin lang po yan in the context of teaching. Yan po yung aming commitment sa Bible School sa EMI. Ibibigay lang yan basta aaralin in the context of pag-aaral ng teaching. Opo? So, prayer and evangelism. Prayer, evangelism po ang topic natin ngayon. Makikita po natin sa Book of Acts, lahat ng events po doon, sa chapter 1, ay nagpasimula po sa panalangin. Bago sila nag-evangelism. Umayo. Lumubog sila sa panalangin. Makikita nyo, 120 disciples of people of God praying in the upper room nang bumaba ang Holy Spirit. At after that, nangaral sila ng salita ng Diyos, na-empower sila, di ba? Prayer does not come naturally to most Christian. Yun na nakalulungkot. Hindi nagiging lifestyle. No? Most Christian don't pray. They don't like prayer. Kaya nung midweek service, tinuro ko yan. Yung the value of prayer meeting. Iba ba? Na napakahalaga po. Many would rather attend Christian concert, sports activities, rather than attending morning intercessor. Then, in-establish natin ngayon, starting this month, last Saturday of the month, magkakaroon tayo ng gathering, prayer meeting. No? Na-announce ba? Hindi yata na-announce. No? Please announce it next service, in the midweek and Sunday service. Though prayer is the powerful spiritual resource available to the church, yet its power is not maximized. Di ba? Sabi nga, it is easier to do acts of service rather than to serve through prayer. Prayer is serving. Fellowshipping with the Lord who is in heaven. Communicating with the Lord. Di ba? You are praying because of your strong faith in the Lord. Kaya ka na nagnanalangin dahil ikay nananampalataya na dinidinig ka ng Diyos sa iyong panalangin. So prayer ministry instead of prayer meeting should come the new mindset. Ministry and prayer, not just a prayer meeting. Dapat ito yung nasa mindset nating mga anak ng Diyos that will radically to see community transformation na nababago ang community through prayer sa magitan po ng mga anak ng Diyos. So, ibig sabihin, ang intensyon dapat lagi ng prayer natin is the transformation of the community. Tama po ba? Kasi yan ang pinagagawa ng Diyos sa atin. The community of your family, community of the geographical area, the city of Maykawayan, city of Marilao, or the Philippines. Diba? If Christians find it difficult to pray,
even for their own needs, how much more if they are to pray for others? Kung ikaw lang sa sarili mo, nahihirapan ka manalangin, paano pa ipapanalangin yung iba? Di ba? Sarili mo nga, hindi ka marunong manalangin eh. Wala kang time. Paano pa maipapanalangin yung iba? Paano ka pa magiging intercessor? Di ba? Ganun yung common sense nun, di ba? Paano pa may expect na ipapanalangin mo ibang tao? Mga kapatiran mo, mga leaders, kung ikaw ka, hindi ka nananalangin eh. Di ba? So to some, God has become their fireman. Parang bumbero. Pag may problema, saka tatawagin. Pag may sunog, sunog. Yan. Pag may kailangan, yun, iiyak na sa Panginoon. Naghihintay pa makaranas na matinding hirap na hindi niya na kayang solusyonan bago manalangin at umiyak sa Panginoon. Di ba? Hindi dapat gano'n ang Kristiyano. Hindi dapat ganyan ang sitwasyon ng Kristiyano. If the believers think that their needs are very important and should be addressed to God, unbelievers' needs are much more important in the sight of God. Kung ikaw, na mananampalataya, importante yung pangangailangan mo. Di ba? Na tina-address mo sa Diyos. Lalo na yung mga unbelievers. Mas importante yun sa paningin ng Diyos. Na sila yung makakilala. Di ba? Share the gospel. Always remember, we are God's instrument, a chosen people to share the gospel for the expansion of His kingdom. Harvest Evangelism. Ang founder po nito ay si Ed Silboso. Isang evangelist. Isang strategic thinker in the areas of evangelism and church planting made this observation. Kaya yan po yung pinagtsatsagaan namin for how many years, yung aming Bible study sa Malanday. At nakikita ko na nagbubunga. Para gastusan ng malaking pera ang isang area na gawing church. Hindi biro-biro yun. Kaya tuwan-tuwa kami ni Sister Teresita nung nag-uusap na kami. Pinapakita na sa akin yung building. Doon sa Kuluhong ba yung? Kulong. Bahin nga lang, kaya pinataas. Dahil bahin niya tayo lugar na yon. Sabi ko, hindi masasayang yung pagpapagal natin sa Panginoon. Kasi yun ang intensyon ng pagbubukas ng mga Bible study group o life group to plant church. Amen? Then, include that in prayer na magpatuloy. Gagawin niya multi-function yung sa baba. Area. Church sa gabi, or anything na pwedeng gawain ng mga Christian. Hindi niya paparentahan yun, basta sa gawain ng Panginoon. Yun yung usapan namin. Bakit sasagutin ng Diyos ang mga panalangin sa ngalan ng mga taong nabubuhay? Sa kasalanan. Nagpipray natin, yung mga nabubuhay sa kasalanan. Naiwalay sa kalwalatian ng Diyos. Sumusunod sa prinsipyo ng kapangyarihan ng mundong ito. Di ba? Bakit? Why would God answer on behalf of people who are living in sin, cut off from the glory of God and following the prince of the power of the air? Bakit? Bakit ito sasagutin Diyos? Because all of the above, such desperate condition trigger His grace. Yung gayong mga desperadong kondisyon ng tao ang nag-uudyok po sa kanyang biyaya, na maranasan ng tao ang biyaya at kahabagan ng Diyos. Prayer for the felt needs of the lost have higher priority than the prayers for the needs of the saved. Mas higher ang priority ng mga lost na pangangailangan ng salvation kaysa sa ating daily needs. Dahil alam naman ng Panginoon kung anong kailangan nating mga anak niya. Di ba?
Ang kailangan po yung mga lost ay makapakinig po ng mensahe. Sabi ko nga kanina, paano sila mananampalataya sa hindi nila nakikilala? Di ba? At kung walang mangangaral, paano nila malalaman? Dahil lang pananampalataya ay nadidevelop sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya hindi enough yung once lang nila madinig. Dapat masustain. Matapos makapakinig, dapat mapollow up. Tuloy-tuloy ng pakikinig hanggang sa ma-develop ang kanilang pananampalataya sa tunay na Diyos. Di ba? Very simple ang reason. The needs of believers are cosmetic needs lang. Itong pangangailangan lang natin, ito pampaayos lang sa atin yan. Di ba? Pampadevelop ng ating pananampalataya to grow us in our spiritual journey. Pero ang mahalaga po, yung mga unbeliever. Kaya tayo po ang instrumento, kaya tayo tinawag ng Panginoon. Hindi naman natin sinasabing hindi importante ang pangangailangan ng mga believers. Importante rin. Pero mas importante yung pangangailangan ng mga unbeliever. Hindi po ba? Kasi tayo pupunta na ng langit eh. Eh sila, saan sila pupunta? Sa impyerno. Ang kailangan lang natin, yung daily needs natin habang nabubuhay sa mundong ito. Hindi po ba? Pero sila, ang kailangan nila ay pangwalang hanggan. Huwag niyo pa. So, but unbelievers have a more vital, essential need kaysa sa atin. Lahat po tayo may pangangailangan, pero mas matindi po ang pangangailangan ng mga unbeliever. Their eternal destiny hangs in the balance. Hindi alam saan sila papunta. Di ba? Sa mga believers, crisis is temporary problem lang, affecting their comfort level on this side of heaven, di ba? But to unbelievers, it is either heaven or hell. Saan ba? Sa langit ba kami pupunta? O sa impyerno? Hindi nila alam saan sila pupunta. Dahil hindi nila alam truth. Katulad nung ilang milyon yung nakipagpatayan doon sa Quiapo, hindi nila alam ang truth. Akala nila pag nakapagbawas na sila ng kasalanan, okay na sila sa Panginoon. At hindi nila alam, hindi maalis ang kasalanan nila sa sarili nilang pagsisikap. Di ba? Na kailangan maintindihan nila, ang Diyos lang ang mag-aalis ng inyong kasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya at paghingi ng tawad sa lahat ng kasalanan mo. So the Bible calls us a kingdom of priests and a royal priesthood. Tayo po ay royal priesthood according to 1 Peter 2:9. But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for sin, his own possession, a people for his own possession, that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light. Diba? From the worst life into a beautiful life with God, with Jesus Christ. Dating nasa dilim, ngayon nilagay tayo sa liwanag kay Kristo. Ganyan tayo dati. Ganyan tayo lugmok. But because God so loved us, tinanggal tayo doon. Nilagay tayo sa maayos na buhay. Yun yung aking naranasan din at yun din yung iyong naranasan. At naisip ko yan, pag nagme-meditate ako, naiiyak ako sa kabutihan ng Diyos sa buhay ko. Not only with me, to you also. At nakikita ko po yung transformed life ninyo. Di ba? Sabi nga, a chosen race. Si Pedro, ginamit po yung Old Testament concept to emphasize the privileges of New Testament Christian. Concept po ng Old Testament yan. Para ma-emphasize niya yung pribileyo po nating mga yung Kristiyano, mga New Testament Christian. We are the royal priesthood, a chosen nation, a chosen people. Kukuha niyo po. Kaya sabi po sa Deuteronomy, dito niya kinuha yan. For you are a people holy to the Lord your God.
The Lord your God has chosen you to be a people for His treasured possession out of all the peoples who are on the face of the earth. It was not because you were moved in number than any other people that the Lord set His love on you and chose you. For you were the fewest of all peoples. Sabi niya, pinakakonti, di ba? But it is because the Lord loves you and is keeping the oath that He swore to your fathers, to kila Abraham, Isaac, and Jacob, that the Lord has brought you out with a mighty hand and redeemed you from the house of slavery, from the hand of Pharaoh, king of Egypt. Pinalaya kayo dyan. Diba? Ginamit niya si Moses. Tama? It is strong contrast to the disobedient who are appointed by God to wrath. Kakaiba yan doon sa mga appointed na makakaranas ng puot ng Diyos. Christians are chosen by God to salvation. Pinili po tayo para hiligtas, bigyan ng buhay na walang hanggan. And we are blessed because sa dinami-dami ng tao, isa tayo sa napili ng Diyos. From the lowly class of life, inangat tayo para mapaya yung mga taong mapagmalaki. Diba? We are a royal priesthood. Ang concept of a royal priesthood, tinatawag dito, ang konsepto nito of kingly priesthood is drawn from Exodus 19 verse 6. Israel temporarily forfeited this privilege because of his apostasy and because its wicked leaders executed the Messiah. Temporarily. Dahil tumalikod sila ang nilang pananampalataya at ipinapako nila yung Messiah. Diba? Kaya yung privilege na yan, forfeited temporarily. At the present time, the church is a royal priesthood united with the royal priest, Jesus Christ. Si Jesus Christ po ang royal priest. Tama? Present time, in our time now. The church, the believers, is a royal priesthood united with the royal priest, Jesus Christ our Lord. A royal priesthood is not only a priesthood that belongs to and serves the king, but it is also a priesthood that exercises rule. Hindi lang tayo kabilang sa hari, naglilingkod sa hari, kundi tayo ang nag-exercise ng mga batas o rule, nagpapatupad ng mga rules na dapat nating ipatupad according to the will of God. Ito ay ganap na matutupad sa inaarap ng kaharian ni Kristo sa kanyang muling pagbabalik. Mag-rule tayo kasama ang ating hari. Amen? Excited ba kayo doon? Lapit na yun. Malay mo, hindi na tayo datnan ng imbalsam mo, damating na siya. Yes. No one knows. Di ba? Pwede mamaya, pwede bukas, pwede next week, hindi natin alam. Di ba? Hindi ka na makakaranas na iburol. Di ba? In a wink of an eye, shoo! Sama ka na. In 1 Corinthians 6, sabi niya, kung may reklamo ang sino man sa inyo laban sa kapwa Kristiyano, bakit siya nagsasakdal sa mga hukom na hindi Kristiyano? Sa halip na ipaubaya sa mga inirang ng Diyos ang pag-aayos ng usapin nila. Dapat ang mga Kristiyano hindi nagdidimandahan. Kasi dinadala mo sila sa paganong hukuman. Ano sabi ni Pablo? Hindi ba ninyo alam na ang mga hinirang ng Diyos ang hahatol sa sanlibutan? Tayo magro-rule? Hindi ba alam yan? Sabi niya, kung kayo ang hahatol sa sanlibutan, hindi ba ninyo kayang hatulan ang ganyang kaliit na bagay? Mga sigalot? Ba't pupunta pa kayo ng barangay? Ba't ninyo ayusin? Di ba? Rireklamo pa kayo.
one day, kayong hahatol dyan sa barangay na hindi mananampalataya. Ang sabi ni Pablo Di ba? Liwanag, di ba? Hindi ba ninyo alam na hahatulan natin ng mga hangel? Pati hangel. Gaano na lang ang mga bagay na may kinalaman sa buhay na ito? Kung may mga usapin kayo, bakit ninyo ito dinudulog sa mga taong hindi kinikilala ng iglesia? Di ba? Ba't nyo dadaling doon? Kung within the family of Christ, the body of Christ, may problema sa isa't isa, huwag nyo dalhin sa barangay, dalhin nyo sa church, council. Ang problema ninyo. Hindi nagbabayad ng utang, pastor Kaya binabawal kayong utangan dito di ba? Kasi nagiging dahilan ng panlalamig. At kung magpapautang ka rin lang, tulong mo yan. Di ba? Huwag mo nang patubuhan. Tulong na nga Sabi ko nga kung muutang sa'yo at kung kaya mo naman mag-sacrifice, yung kaya mo lang, love gift mo na lang, kung kaya mo. Di ba? Kung hindi mo naman kaya at napakalaki, di pag-pray mo na mabayaran ka. At ikaw naman may utang, magbayad ka ng maayos. Kasi natulungan ka, di mo ba? Yung mga problema huwag nyo nang dalhin sa barangay. Ayusin na ninyo, pag-usapan mabuti. Kasi magkakapatid tayo. Di mo ba? We belong to one family. Kaya minsan may mga lumalapit sa akin, umiiyak. Pinautang at napakalaki ng tubo. Nakakalungkot. Di ba? Hindi na makayanan yung tubo. Parang gusto ko nang bayaran yung tubo Yung tubo. Wala ba akong pambayad Pamalo. Tutubuin ko na kayo Ang kukulit ninyo Di ba? Sabi niya, kung may usapin, dalhin ninyo sa iglesia. Tama? Yun. Kasi we are rulers. Bakit mo dadalhin sa hukuman ng mga pagano? Ngayon, kung yung kaaway mo, hindi Christian, pwede mo demanda. Hindi mo naman kapatiran yan Di ba? May usgado. Tama? Kung kayang ayusin ang bawat kapatiran, ayusin. Para hindi tayo nakasisira sa community. Paano natin sila maabot ngayon? Kung tayo nakikita nila nag-aaway-away tayo. Wala naman pala tayong pinagkaiba Sabihin gano'n, di ba? Ako nyo pa yung point. Ayun. So as priest, anong ginagawa ba ng priest? We stand before God. Before God on behalf of the community and talk to God about the community. Di ba? Priest tayo, tagapamagitan ka Kaya makita nyo nang dati tayong nasa Catholicism. Di ba? Pag gusto mo humingi ng tawad kay Lord, sino nasa gitna? Si Father. Magkukumpes ka kay Father. Di ba? Father, pag-pray mo ako, hingi ako tawad. Sasabihin ni Father, okay, manalangin ka ng 10 Abaginong Marias. Hindi ko na matanda kung gaano karami yun. Sumasampalataya ama namin. Di ba? May pinagagawa. Di ba? Tapos, attend ka ng service, mangumunyon ka. Hindi. Tayo mismo, pwede tayo maging mediator. Pwede tayo mag-intercede para sa community. We stand before God on behalf of the community. Intercessor tayo, intercede, and talk to God about the community. Lord, nilalapit po sa inyo yung barangay community namin. Napakagulo. Walang ayos. Nawa yung aming mga leaders po dito. Ipuin nyo po, bigay nyo ng karunungan upang maipatupad ang tama para sa ikabubuti po ng lahat ng nakatira sa lugar namin. Hindi ba? Yun ang prayer. Ano yun po? Stand before God. We are priests. Yan ang trabaho ng priest. Mediator, tagapamagitan between God and man. Para tayo si Jesus Christ. Di ba? True prayer, Don't get me wrong. We stand in the gap on behalf of an undeserving and resistant community. Bagamat yung mga undeserving community niyan,
nagre-resist po sa katotohanan, still, tayo po rin ang nag-aayos, parang tulay. Di ba? Tayong bridge. Alang-alang sa kanila na hindi naman sila karapat-dapat at naging kakarapat-dapat dahil sa biyaya ng Panginoon sa ating pananalangin. Lahat nagre-resist, di ba? We stand in the gap. Di ba? Prayer evangelism. We pray for the peace and welfare of the territory entrusted to us. Saan ka man nilagay ng Panginoon? Panalangin mo yan, Lord, nawa sa lugar namin ito ay magkaroon ng kapayapaan at patugunan po ang pangangailangan po ng mga nakatira sa aming lugar. Itong lugar na to, nilagay mo ko rito, sa territory ito ay aking responsibility ito na pinagagawa mo po bilang anak mo. I'm praying for them. Dahil kung sa akin, hindi ko kayang gawin to, Lord. Diba? Pray. We identify with their sins and struggles. Then, through prayer, intercede to others. Natawag ka ng intercessory prayer warrior ka. Kaya tayo may MI. Salamat sa MI. Tuloy-tuloy pa rin sila. And I pray, wag silang mabuwasan, kundi madagdagan pa. Diba? Intercessory prayer. Mga young ones, anong ginagawa natin? The young adults. So, lahat po yan, we call that, pag kinumbine mo, prayer evangelism. Combine these two priestly function and we have what we call prayer evangelism. Priestly function. Diba? As a priest, intercessory prayer. So, ang panalangin po, ang isang intercessory prayer po ay, ibig sabihin, sa iba't nakakatakot sa mga ordinaryong mananampalataya, hindi nila alam kung saan gagawin nila. Parang kaya ako mati ng prayer meeting, ano ba gagawin ko? Ano ba pag-pray ko? Ano ba? Di ba? Parang sa kanila ay frightening daw yan. Nakakatakot. Ba't ka natatakot kung anak ka ng Diyos? Gusto nga ni Lord, lagi ka mag-pray eh. Tama? Natatakot, hindi ka nagpipray. Kaya mo bang kausap mo yung tatay mo? Dahil ang tatay nga natin, gusto tayong kausap, tapos kayo ayaw nyo makipag-usap. Diba? Iniisip nila yung ganitong ministry para lang sa mga tinawag. Hindi ba nila alam, tinawag din sila? Diba? Tinawag tayo mga Kristiyano. So, ang katotohanan ay mayroon pong iba't ibang parahan ng pamamagitan, ng pag-intercede. No? Tinatawag na prayer evangelism o pagsasagawa ng prayer evangelism. Sa ngalan po ng community at para po sa community. Diba? There are different ways of interceding or doing prayer evangelism in behalf of community or for the community. So, ang tanong, paano natin mamumobilize ang mga mananampalataya to do prayer evangelism? How? Paano natin imumobilize, ikutin ang liptong to do prayer evangelism? How do we mobilize believers to do prayer? Kayo, paano yung mamobilize yung mga kasama nyo sa life group to pray sa kanilang territory? Community yung kanabibilangan nila. Paano sila maingganyo? Diba? How? How do we mobilize believers to do prayer evangelism? Meron tinatawag na types of prayer evangelism. Una, closet prayer evangelism. Ano yan? Yan yung basic form of prayer evangelism is done in the closet. Pasok ka sa closet. Maliit lang yung cabinet ko, pastor, hindi ako kasya ron. Sabihin, in a quiet room, private word, walang solo, personal, ikaw mismo. Tahimik. Si Jesus Christ nga pupunta sa isang lugar na matahimik. This is the time where we seek God
face and lift up to Him our community. Lord, have mercy to our community. Di ba? Dahil ako'y nakatira dito, Panginoon, nasa community magulo. Di ba? O nandun ka sa magulo. You pray. Kami nga, buti, inalis kami doon sa magulong community sa Manila. Yung bahay, yung kwarto namin, tapos tulay yan eh. Gabi-gabi may mga nagiinuman doon, nagkakaroke, ingay. Pagkatapos madidinig mo, nagbabatuan na sila. Mga lasing na eh. Kinabukasan, maga sila pa rin magkakasama. Wala na lasing, pare. Kukwentuhan na. Sabi ko talaga tumatama, siraulo talaga na mga Totoo yun. Kaya sa purihin ng Diyos. Naging way patuloy yung pagkamatay ng tatay ko eh. Dahil pumunta yung boss ko sa lugar namin, nakiramay. Nakita niya yung area. Kinuusap ako. Bad saliga. Ano po yun, sir? Eh, maliliit pa yung mga anak ko doon. Maghanap ka ng bahay mo doon sa tahimik. Huwag mo ngayon lumaki yung mga anak mo sa lugar na ito. Wala pang bilis siya. Sabi mo sa akin, tutulungan kita. Yun. Kaya nagkaroon kami bahay. Kaya napakalaki na utang na loob ko sa boss ko ngayon. Tinulungan niya kami. Diba? Kaya kahit anong pagawa sa akin, wala na akong trabaho sa kanya, tinatawag ako. Pwede ba akong tulungan yung mga anak? Wala na rin yung tatay eh. Buddy, pwede yung ba akong tulungan? May mga problema gano'n yan. Inaayos ko po yung mga problema nila sa kumpanya. Naayos naman, purihin ng Diyos. Sabihin, kumikilos ang Diyos. May hindi pupuntao para iayos sa ating buhay. Di ba? Iayos tayo. Ilagay tayo sa ayos. So, ibig sabihin, yung closet prayer, personal life mo, nagpipray ka sa isang tahimik na lugar. Na kung saan ay nagkakaroon ka ng one-on-one communion with God. Kung niyo po, yan ang meaning niyan. This is in accordance with the intercessory prayer of Jesus. Diba? Sa tulad, sabi ni Jesus po, my prayer is not for them alone. Hindi lang doon sa mga apostol, sabi niya. I pray also for those who will believe in me through their message. See? Ibig sabihin, bago ka mag-evangelism, you pray also first for that people, yung gusto mong targetin. Tulad ni Jesus Christ, hindi lang sa kanila. I pray also for those who will believe in me through their message, sa pamamagitan ng pagsishare natin ng message, sa pamamagitan ng pagpapakilala natin kay Kristo. You pray for them. Kuha niyo po? Sabihin, bago ka lumaban sa gera, spiritually, lumuhod ka muna sa Panginoon. Lord, give me wisdom what to do. Anong approach ang pwede kong gawin? Gusto ko pong ma-share ang gospel mo sa kanila. Papaano? Ipuin mo po sila, Panginoon. Di ba? Bukan niyo po, mga kapatid, ganun po dapat. Katulad ni Jesus Christ. Sabi niya, I pray also for those who will believe in me through their message. Di ba? Yan. Noon pa man, 2,000 years ago, si Jesus Christ, pinag-pray na rin yan. At kailangan din natin gawin yun. So the desire of the apostle, Paul, for the salvation of his fellow Jews is also intense as seen in the book of Romans where he said, ganon din si Pablo, brethren, my heart's desire and my prayer to God for them is for their salvation. Ganon din dapat tayo, ang desire natin. Hindi lang sa sarili natin, sa ating kapwa. Di ba? Intercede ka. Prayer, evangelism. Through that, bago mo punta ang personalin tao, nagpipray ka na to evangelize them. Niluluhod mo na sa Panginoon yung mga tao na gusto mong sharean. O yung ini-impress sa'yo ng Diyos, sharean mo itong taong to. Di po ba? Tatatandaan niyo po yung
encounter po ng babaeng Samaritana kay Jesus Christ. Doon sa John chapter 4. Nung yung mga apostol ay namalengke, gutom na gutom, di ba? At si Jesus Christ po ay naupo doon sa isang malapit sa balon. At dumating yung babaeng Samaritana, sumasalok ng tubig. At tumingin ng tubig si Jesus Christ. Di ba? Ang sabi niya, ano yung sabi ni Panginoon? Ibinigay talaga ni Jesus Christ yung tunay na pangangailangan ng babae. Yung tunay na tubig na nag-aalis ng uhaw. Di ba? Di ba, nung kausap niya yon, dumating yung mga apostle, Lord, kumain ka na ba? Sabi siya, pagkain lagi na sa isip ng tao eh. Sabi, ang aking pagkain ay gawin ang pinagagawa ng amang nagsugo sa akin. Ano yung pagkain niya? To share the gospel. To share salvation doon sa babae. Dami mong asawa. Kasama mo nga ngayon. Hindi mo naman talagang asawa yan eh. Di ba? So ano yung binigay niya? Sabi niya, in the same way, we bring to God our community both its felt needs and real needs. Ano yung real needs ng babae? Salvation, repentance. Binigay niya yung tunay na pangangailangan ng babae. Ganon din ang pinagagawa ng Diyos sa atin. Yung real needs, ano yung pinakaugat ng needs ng tao, ng community. Yun yung mahalaga po na nais pong ipagawa ng Diyos sa atin. Diba? The felt needs and real needs. The community felt needs are what seem to be the surface needs at the moment. Ibig sabihin, ano ba yun na kikita mo talagang pangangailangan sa oras na yon, no, ng community. Ano yung, sa tingin nyo, ano yung nakikita nyong pangangailangan ng ating community sa Libtong? Di ba? Magulo ba? Daming tambay dyan sa gabi, sa gilid. Minsan, naamoy ko. Minsan, nadadaan ako dyan. 11 ng gabi, alas 12 ng gabi, dyan ako sumushortcut pag traffic sa iba eh. Kikita ko dyan, oh, grabe. Mga tao, nakatambay, gabing-gabi na, may mga babae at lalaki nasa gilid. Isa mga gilid-gilid dyan. Pagpasok mo na Sterling sa bungad, makita mo rin, no? Mga tao. Problemado. Mga bata pa yung mga babae, nasa kalye pa, alas 12 ng gabi. Di ba? So the real needs, however, is their transfer from the domain of darkness. Mula sa karya ng masama into the kingdom of the Son of God. Yan, mga spiritual needs. Yan po yung real needs po. Sila ay mahilagay din sa liwanag ni Kristo. Kingdom of the Son of God. That is the real needs ng community. From darkness into the kingdom of Son of God. Their spiritual needs. It is said, kopyahan nyo na po, apostasy begins in the closet. Yung pagtalikod mo sa dating maling pananampalataya, magpapasimula yan sa iyong personal prayer. Quietly. Apostasy. Para ikaw ay magising sa katotohanan. Yan meaning yan. Pagtalikod mo sa maling pananampalataya, begins in the closet. Yung lubusang pagtalikod sa religion na sinasabi. Dahil ang tao ay nakakapit sa religion. Through prayer evangelism, na sana'y magising sila,
Prayer ko yan mga Soriano family. Sinare natin na magising sana sila. Lord, touch their heart na magpasimula kami ng Bible study. Kasi malaking pamilya yan, di ba? Kailangan nila makakilala talaga. Mas sustain yung message po ng Christmas na narinig nila. People start their spiritual coolness when they stop praying. Tandaan niyo po yan. Ang reason kung bakit minsan nanlalamig na ang mga Kristiyano dahil wala nang panahon sa pananalangin. Pagising, thank you Lord. Ganun lang. Alis na yan. Bago matulog, salamat Lord. Ganun lang. Walang deep communion with the Lord. Walang prayer and devotion. Walang pananalangin, walang pagbabasa ng scripture. Diba? Walang time. Tanong, kamusta ang inyong closet prayer today? Kamusta ang inyong prayer life? Are we still interceding and standing on behalf of the community that they might be saved? Tayo po ba namamagitan pa rin? Tumaharap sa Diyos, namamagitan sa Diyos, sa ating community na sana yung mga tao dito ay mabago, mga sishera namin ay talagang lumapit kay Kristo. Kung tunay po nating mahal ang Diyos, why is it there is no new converts? Walang new life group, walang Bible study, walang bagong baptism, at walang bagong delegate sa breakthrough. Bakit? Mahal ba natin ang Diyos talaga? Mahal ba natin ang ating kapwa? At walang gumagalaw. May good news ako sa inyo. Meron tayong resort na pwedeng pagdausan ng water baptism na walang bayad. Malapit dyan sa Bitarits. Yung anak ng bina-Bible study namin ay meron palang sariling resort. Nasabi namin, 1 hour lang magkano, walang bayad, pastor. Sabihin nyo lang kailan, wag lang weekends. Lagi talaga mga resort tayo ng weekends kasi nga, yun yung araw na maraming nagsiswimming, di ba? Business, yun. So, kakausapin ko muna, I'm planning yon ng mga water baptized sa last Friday of the month ba? Di ba? Kung available yung resort. Malapit lang. Diyan lang sa may Bitarits. Ano yung abangan? Alam niyo ba yung abangan? Abangan daw eh. Wag saan ang abangan dun? Andun malapit. Sa likod daw ng Bitarits eh. Hindi ko alam kung saan yun. Alamin ko pa. Hindi ko alam saan mag-aabang. Abangan daw eh. Ang tagal ko na rin dito, hindi ko alam yung mga lugar eh. Pati nga yung Kalbaryo, hindi ko alam eh. Saan ba yung Kalbaryo? Sa palengke, yun ang Kalbaryo. Kala ko, Kalbaryo ng Kristo yun. So, yun po. Kung mahal natin ang Diyos, ginagawa natin yung pinagagawa niya, bakit walang bagong nako-converts? Walang nagbabalik loob sa Panginoon, walang bagong Bible study group. Ba't hindi ganun ka-active? Di ba, ang ating evangelism? Yan po yung ating team, di ba? Kaya natin pinag-aaralan to para alam natin gagawin natin para mapulfill natin yung goal na nilagay ng Diyos sa puso natin, yung reaching communities. Naayos po pa. Kakabit nila dyan. Salamat kay Latina, mga youth, pagdi-design, di ba? So, second, types of prayer evangelism. Life group prayer evangelism. Another aspect of doing prayer evangelism is through life groups. Sa inyong grupo, sa inyong cell groups, sa inyong life groups. United prayer and life groups. Sa inyong life group, dapat kasama ang prayer dyan.
Nag-intercede kayo. Di ba? At least once, every time na once a month na nakikita-kita kayo, aside from studying the scripture, then you intercede for the community. Di ba? Life group prayer evangelism. Yung na-invite nyo, bawat dinala nyo, tapos pinagpipray nyo yun, grupo kayo, bawat may na-invite na yung isa sa inyo, tapos sige, pagprayan ng pangangailangan, pagpray natin sabay-sabay. Laki impact yun sa tao. Mapipil niya yung concern nyo, yung malasakit sa kanya. Di ba? Create difference in the community being ministered to in the group itself. Dapat create kayo ng kakaiba kayo. Kakaiba yung nakikita ng mga community sa life group nyo. Yung mga tao na dumadalo. Iba, may impact, may influence ang kanilang lifestyle. Creates a difference in the community being ministered to and the group itself. Yung life group itself. Mapipil yung relationship, pagmamahalan. Yan ang essence po ng life group. To develop your relationship to one another. Hindi lang yung basta aral-aral. Magkakakilanlan kayo, nagkakatulungan, at nagiging source siya ng evangelism. Mag-i-invite. Di ba? Magdadala kayo ng bago para maturuan. Hindi yung kayo-kayo rin. 10 taon na kayo, kayo-kayo pa rin. Hindi kayo nadadagdagan. Diba? One way of evangelism po yan. Ano pa? Anong nangyayari sa life group evangelism, sa prayer evangelism life group? Strengthen the unity. Pinatatatag po ang pagkakaisa ng life group member. And at the same time, strongholds will start to be destroyed in the community. Yung mga masamang gawain, yung mga masamang impluensya ng demonyo sa community, mapapalaya sila dyan. Diba? Wawasakin in Jesus' name. Pinawasak namin ang gawahin ng mga lasenggo sa lugar na ito na napakaingay paglasing na. Di ba, no? Kantahan ng kantahan. Sana man lang kung magandang boses. Okay pa makakatulog ako umaga. Pero yung, my love will see you through. Ganun eh. Nadidinig ko nun eh. Naalala ko tuloy yung buhay ko sa Manila. Paboritong kanta ng mga lasenggo yan, di ba? Ni Marcos Sison, di ba? Saka yung naalala kay Frank Sinatra. Yung mga matatanda doon. Sarap din alalahanin yung mga lumang panahon. So, prayer evangelism in the life group can be done through prayer walking. Uy, parang pahirap ng pahirap, Pastor. Natatandaan nyo minsan, nakikita nyo ako dyan umiikot. Di ba? Papa Pawis. Nagpe-prayer walking ako noon. Nagpipray ko po yung mga bawat dahanan ng bahay. At sa akin, pag-prayer walking, minsan nabibless ako. Pag-ikot ko, nakita ako na Gilbert. Saan ang ginagawa mo? Pipray. Uy, talaga. Ito, saan dali mo na? Bibigyan ako itlog. Praise the Lord. Hawak-hawak yung isang itlog na tray. Napakabait ng bata na yun si Gilbert. Sobrang sipag. Wala ba asawa yun? Grabe, no? Ganun ba? Grabing pinapagod no, ang sarili, gabi. Sabi ko, Brad, pag Sunday naman, magpainga ka. Di ba? Sa Panginoon ka naman, di ba? Sabi ko. Prayer walking in the community or prayer triplet strategy. Ano ba yung triplet strategy? Mamaya ako di-discuss yan. Surprise muna, di ba? So, prayer walking is praying on sight with insight. On sight. Ano yung nakikita mo? Ano yung nasisense mo?
Habang ikay lumalakad, nagpipray. Di ba? Ano yung nakikita mo sa community? Ano yung nasisense mo? Ano yung napipil mo? Di ba? Praying on sight with insight. Di ba? Ano yung observation mo? Habang ikay naglalakad sa iyong pananalangin, ano yung nakikita ng iyong mata sa kapaligiran, sa mga taong nadadaanan mo? Expect one day to see Jesus Christ reign in that place na tatransform ang buhay ng mga tao. Pag ginawa po natin yan. At patuloy tayo nagsishare. Tuloy tayong kumikilos sa lugar na nandoon ka. Yes. Remember, the power is not in you. It is in God. Kapag nakita ng Diyos yung talagang commitment mo, papadama niya sa iyo yung kapangyarihan niya na tinutugon niya ang iyong panalangin. Yes. Diba? Praying with insights means praying what you have observed in the community, what you have researched about the community, and what the Holy Spirit impressed through spiritual gifts about the community. Diba? Yan yung po prayer on site. Kikita mo, napipil mo. Ano yung na-observe mo habang ikay naglalakad, nananalangin? Nare-research mo, anong pangangailangan ng community? Ano yung ini-impress sa'yo ng Holy Spirit? Diba? Ganda, diba? Ito nyo? Tandaan nyo, hindi po madali yan. Pero pag kinumit mo yung sarili mo, kaya mo yan. Kasi, ginagawa natin yan to honor God. Diba? To honor God. Not you. Okay? Praying with insight means praying what you observe in the community, what you have researched about the community, and what the Holy Spirit impressed through spiritual gifts about the community. To prayer walk is to move the church from its comfort zone. Kasi gusto ng church lang pag Sunday, nakaupong ganyan. Hallelujah! Comfort zone. Naka-aircon. Diba? Yung nga yung tanong kagad sa akin ng anak ni Alim Baby. Aircon na ba yung church nyo, Pastor? Opo. Lamig nga eh, sabi ko. Okay. Kasi plano yata ang lumipat na ng Liptong. Yung anak ni Alim, yung may biyari ito, namatay na si Alim Baby, di ba? Parang nag-iisip. Mga Christian na rin sila. Umate sila sa Malolos, sa isang Baptist church sa Malolos. Kaya lang, matagal na raw silang hindi nakakapag-church ngayon kasi na-atake yung asawa niya na paralyzed, hirap mag-drive. So, I pray na kung tumira sila dito, sabi ko, join with us sa church. Okay, sabi niya. Ang daming tanong. Ayaw na ayaw nila na yung pastor pumupunta sa bahay ng nanay niya noon. Lagi na sa bahay nila para humingi ng tulong, puro gano'n. Ayaw nila yun. Marami naman kasing pastor, porke mayaman, pinupuntahan eh. Di ba? Nakakaano tuloy. Kaya hindi ko kayo pinupuntahan eh. Kaya hindi ko pinupuntahan yung mayaman. Baka mapag-isipan tayo. Kaya ang turo sa amin sa Bible School, pag bibisita kayo, mga pastor, wag na makipasaway. Ang ginagawa kasi doon ng ibang pastor, observation to nung ni Amy, pupunta sa isang ng breakfast. Doon magbibigay. Oy, pastor, hindi. Kunyari, hindi. Ito, kain ka na. Nakakaya. Sige, kape, yan. Kwentuhan, ganon. Pagdating ng lunch, pupunta sa kabilang kabatiran naman. Tatapat naman ng lunch. Oy, pastor, kakain na. Imbis yung kakainin ng pamilya, nababawasan daw eh. Napapakain pa sa pastor. Ganun daw ginagawa. So, dinner naman. Pagdating naman ng dinner doon sa member naman, pupunta, pastor, bibisita ka, dinner naman. Libre na yung buong araw niya, di ba? Huwag niyong gagawin yan, mga pastor.
Sabi ko, meron bang ganun, pastor? Marami. Sabi niya, talaga? Marami dito sa Valenzuela. Sabi niya. Nakakalungkot, diba? Kaya tuloy, iniisip ng mga tao, nagte-take advantage si pastor. Hindi maganda yon. At ako'y natutuwa sa church dito, at least kayo nagpapakain, di ba? Hindi na namin kailangan pumunta sa inyo. Siguro, baka yung mga tao, mga pastor na gano'n, may kakulangan din, di ba? Baka hindi na susuportahan mabuti. Hindi mo rin ma-blame minsan, di ba? Dapat mga member, maintindihan na lang. Pakainin nyo yung pastor nyo, di ba? So, ano yung prayer triplet strategy? Means 3 Christian, triplet, 3 kayo, partners, into a commitment to pray together on a regular basis. Partnership. Hanap ka ng partner mo, 3 kayo. Bantayan kayo, accountability. O, kapatid, ba't di ka nakapag-church? Yan ang ganda niyan eh. May partner ka, 3 kayo. Napag-pray mo ba ako? Parang hindi ko naramdaman. Di ba? Nararamdaman pala yun, eh. Yan, prayer to one another on a regular basis. Di ba? Hindi naman porke regular basis walang tigil yan. Sabihin, talagang regular. Di ba? Ginagawa. Intentional. This is a team enough to encourage mutual trust, participation, and perseverance. Nadidevelop yung trust to one another. Tandaan niyo po, wala sa Bible yung unspoken prayer. Di ba? Paano pa tayo nag-partnership kung hindi mo naman sasabihin yung pagpipray ko sa iyo? Unspoken nga, pastor. Hindi ko na lang mag-pray mag-isa. Unspoken pala eh. Ano yung pagpipray ko sa iyo? Ayaw mo pasabi, di ba? Kasi nga yung trust, baka chismis mo ako eh. Kasi nangyari yata yun dito, kaya siguro may mga kapatiran tuloy, pastor, pag-pray nyo ako ng unspoken prayer, pagpipray ko sa iyo. Unspoken pala. Kasi nga, na-experience yata tayo minsan. May ni-request na prayer, kumalat. Diba? Kaya tuloy nawawala yung trust. Dapat hindi po mawala yun. Kailangan ma-develop. Kayo-kayo lang. Hindi mo dapat pagsasabi. Uy, siya na pala, ganun. Diba? Ayan. So, nawawala yung trust. Diba? So, another sabi po dyan, sa partnership po ng 3, for where 2 or 3 have gathered in my name, there I am in their midst. Okay. Yan text po yan is according to discipline. Hindi po sa prayer yan. Pero pwedeng may tinatawag yan ng extended application. Kasi pag sinabi mo, pag 2, 3, nakikinig ang Diyos. Ibig sabihin, pag ikaw ba mag-isa, hindi nakikinig ang Diyos. Kasi ang context po niyan ay sa discipline. Di ba? Okay. 2 or 3, sa Jewish tradition po, requires at least 10 men, tawag doon minyan, constitute a synagogue or even hold public prayer. Para pag magpa-public prayer sila, at least 10 sila minimum. Yon, sa kanilang tradisyon. Pero in context yan, hindi. Iba ang ano yan, kundi sa discipline. Si Christ promised to be present in the midst of an even smaller flock. 2 or 3 witnesses gathered in His name for the purpose of discipline. Yan po yung context ng Matthew 18. Hindi prayer. Diba? Ginagamit yan. Yung tradition po ng mga Jewish, pag mag-hold sila ng public prayer, parang prayer, gathering, di ba? At least 10 minimum pataas. Pag walang 10, walang prayer na mga lalaki. Di ba? Hindi bababa sa 10 lalaki. Ganun po sila. Pwede naman gamitin yan. Partnership kayong 3. Tawag dyan sa theology, expanded application. Bagamat hindi yan ang context, is for development ng relationship. Mayroong isang kadailanan ng pangako sa grupo na nagpapaintulot sa pagpapalakas at pakikilahok at paglago sa pananampalataya. Ibig sabihin, meron siyang commitment factor in the group.
that allows the strengthening of involvement and growth in faith. Sabihin, na-strengthen yung involvement niya, na-encourage siya kasi tatlo sila. Di ba? At lumalago siya spiritually. Iba rin yung may partnership kasi kesa sa'yo nag-iisa ka lang. Di ba? Kaya si Jesus Christ, di ba? Tapos yung tumuro, pinahayo niya partner-partner. Pero dito, mas matibay, tatlo kayo. Tama? Yeah. So their main agenda is to pray together for the community and not merely to see one another, though friendship is seen to take place among one another. Regular basis does not necessarily mean daily. Hindi ibig sabihin daily. Regular in the sense that the time they basta regular mo ginagawa and place of prayer need to be established. Sabihin, sa araw na ito, establish natin tatlo, magkikita-kita tayo dito sa isang lugar. Yan. Para mag-pray at mag-soul winning. Hindi ibig sabihin araw-araw. Sabihin, regular niyong ginagawa. Yung in-establish yung araw at oras. Bukan niyo pa? Parang ginagawa nila, Brother Christian. Pag Sabado, may grupo siya, ganitong oras, mamimigay sila ng tracts. Establish, regular. Hindi ibig sabihin araw-araw. Kuha niyo pa? Yan. Pangatlo, corporate prayer evangelism. Another way of mobilizing people, involvement in prayer evangelism is through corporate prayer. In this way, the congregation becomes aware of the vision. Diba? And mission. Pag ginagawa natin yan, napapaalala lagi sa congregation, nagiging aware sila sa vision ng church at yung mission of the church to reach the community. Okay niyo pa? Laging inire-remind na mayroon tayo isang vision at yung vision na yan, doon tayo patungo at para makatungo tayo sa vision, magmi-mission tayo. Okay niyo pa? Yan. Ano ba yung vision na ibinigay po ng Panginoon sa dati nating bishop na nasa Panginoon na? Bishop Corpus, di ba? We are God's transforming fire to the families and communities. Kaya nakapokus tayo sa community. Yan yung vision eh. Kaya hindi tayo nalalayo sa ginagawa natin. Kaya we reaching communities. Dati reaching out every families for Christ, di ba? Kasi yan yung vision na ibinigay ng Diyos sa kanyang iglesia sa UPCI. Okay niyo pa? At ang team, para mangyari yan, yung mission, ito yung team niyan eh. Oh. Reach them, build them, send them to do the same. Ben, inabot mo, i-preserve mo, i-disciple mo, at saka mo sila pahayuin. Gawin din nila yun. Yan po yung ano ng vision. We are God's transforming fire to the families and the community. Ibig sabihin, we are the agent of the Holy Spirit of God. Diba? Na ang Holy Spirit empower ka para tayo ay umayo. Hindi tayo ang nagtatransform, kaya transforming fire. Instrumento tayo ng Diyos para abutin ang bawat community sa family. Kuha niyo po? Hindi tayo nagtatransform. Tayo po instrument ng Diyos. Empower tayo ng Holy Spirit. Tingnan niyo sabi ng Ephesians 4:16. Dapat the family of God nagtutulungan, nagsasama-sama para mapulpil po yung pinagagawa ng Diyos sa atin. He makes the whole body fit together perfectly. Diba? The whole body fit together perfectly. As each part does its own special work. Bawat isa dapat ginagawa niya yung dapat niyang gawin. Diba? Yung pinagagawa. It helps the other parts grow. So that the whole body is healthy and growing and full of love. Diba? Yung ibang parte ng katawan, dapat yung karting katawan niya, nagtutulungan yan.
Pag ito paralasito, hindi magiging malusog buong katawan. Kailangan fit, nagtutulungan. Ginagawa niya yung dapat gawin. Ano bang gawa ng kamay? Anong gawa ng mata? Anong gawa ng tenga? Ano bang gawain ng bibig? Anong gawain ng paa? Tutulungan niya para maging malusog ang isang katawan. Nagmamahalan. Sabi diyan, the body of Christ. Para sabay-sabay tayong maging malusog at lumalago na may tunay na pagmamahal sa isa't isa. Di ba? So the potential participants in reaching our territory must be informed of the felt needs and real needs of our area to move them to pray in and for the community. Dapat ma-identify mo, ma-observe mo, makita mo yung talagang kailangan ng mga tao. So we need the manpower resources might possibly be filled as the congregation catches the vision. Pag nakakuha ng congregation yung vision ng church, pwede sila mag-involve. Yung pala dapat gawin natin eh. Yung pala yung vision ng church eh. Di ba? Para ma-reach out nila yung entire community and to let Jesus Christ reign in their areas and in their lives. At makikita mo maghahari si Jesus Christ sa community. Kay gandang paspas pagmasdan ng isang community na nagmamahalan dahil kay Kristo. Grabe. Mabibigyan ng award si chairman pag yung community niya maayos at nagmamahalan. Di ba? Siya pa makikinabang. Diba? Okay na yun, di ba? At least tayong ginamit instrumento. Yung award sa kanya na. Kasi yung award naman natin kay Lord manggagaling. Diba? Yung reward natin. Sa kanya na yung reward ng gobyerno. Hindi natin kailangan yun. Pangapat, community of churches prayer evangelism. Ito naman, grupo ng mga churches sa community. Maraming churches kasi dito. Diba? Kaya tayo nakikipag-partner din sa ibang para magawa natin yung Great Commission. This is the gathering of pastors and leaders and church leaders within the target community. Meron kasi mga pastors na iba-ibang church nagsasama-sama para pumunta sa isang community, mag-evangelism. Dati ginagawa po namin yan nila nung panahon ni Arman C. May mga grupo kami sa Manila na mga pastor sama-sama. Pupunta kami sa isang area sa Plaza ng Moriones. Ang tawag nila doon, Jesus parang about Jesus Christ. Kasama pa noon sila Eddie Mesa. Crusade about for Jesus noon eh. Parang Walk for Jesus ba yun? Parang ganon. Yung kasama namin doon sila Leo Alconga, ngayon mga bishop. Kasama namin noon si Eddie Mesa, si Jum Pulistico. Yun, Christian yan, papaawit siya. Gagaling nila kumanta noon. Kaya napapanganga yung mga tao eh. Kaya tuloy si Arman, medyo lumaki ulo kasi siya ang pinapalakpakan. Kasi mahusay siya talaga nung bata-bata pa siya. Tapos nakakapartner niya pa si Elvis Presley, di ba? Na Pilipinas, si Eddie Mesa. Yan. Si Eddie Mesa ang worship leader sa isang church sa Manila. Doon sa may Manila. Sa grupo ng mga Chinese. No, doon po siya. Ganon. Ano ba yung crusade dati? Basta mayroong tawag na Jesus eh. For Jesus noon eh. Ano ba yun? Nakalimutan ko tuloy. Maganda talaga pag tumatanda na eh. Di ba? Yung memory nakakalimutan. Basta ang tatanda ko lang yung Jesus. Yan. The main agenda in this meeting is simply to pray for the community. Yan. Yan ang agenda po ng mga pastors. Di ba? Pray for the community. Kaya nagkakaroon ng massive evangelism. This united prayer of pastors and church leaders will not only bring God's power down in the community and see its transformation. Na makikita yung pagbabago talaga. Di ba? Kasi talagang nilulubog sa panalangin. Hiningi ng kahabagan mula sa Diyos na mabago po yung community.
At ano pa nangyayari po kapag talaga nandun? Nakuha nyo na po, no? Nakopya nyo na. This brings reconciliation and friendship among leaders of local churches and together come out with the united vision of reaching the entire community for Jesus Christ. Ganyan nangyari sa amin nila Romeo. Di ba? Na-develop yung aming friendship, kakaibigan bilang pastors. Dahil sa kape. Na-develop yung aming friendship. Sawan-sawa na sa amin yung McDonald's dyan sa Drive-and-Dine. Ito na naman ito mga pastor. Magdamagda naman dito, puro kape. Mo-order naman kami misa ng french fries. No? Diba? Ayan. Isang kumakain. Yan po ang ginagawa namin. Na-develop yung relationship at nagkakaroon ng partnership. Kaya nabuo yung engage because of that. Nagumpisa sa G12, doon sa community, hanggang nakita namin, hindi maganda patakbo ng G12, nag-create ng bago si Inaral, ni Pastor Romeo, yon. At sa buong Pilipinas ngayon, sinishare niya yon na maraming pastor na mag-join. No? Kakapagod yun. Bibiyahe ka lagi. Hindi na nga ako may isang sumasama kasi nakakapagod. Kasi pag sumama ako pinagdadrive. Nakakapagod. Pagpunta Baguio, ako pinagdadrive. Pastor, ikaw ang veterans driver eh. Ikaw na mag-drive. Ganun ba? Yan. Nakakapagod din po mag-mission. Hindi po madali. Pero kasi pag yun ang pinagagawa sa ni Lord, wala kang magagawa. Kailangan mong gawin, di ba? Ganun ko ka-admire si Romeo. Napakasipag, napaka-dedicated po talaga ng taong yun. May love gift o wala love gift, ginagawa niya yun. Minsan, abunado pa nga siya eh. Punta ng Baguio? Tuma namang pastor, wala namang pakiramdam. Siyempre, mag-hotel ka, matutulog ka. Hindi man lang maabutan kahit panggasolina man lang, di ba? Kinol ko yung attention no misa ng mga pastor. Tignan niya na, nagpunta rito yan, napagod, nag-drive, nagbayad ng toll gate, nag-gasolina. Hindi nyo man lang mabigyan ng love gift. Ganun ko po. Pinakakain lang. Di ba? So, dapat medyo may pakiramdam din naman. Yung effort, di ba? So, this concerted effort of prayer evangelism among united local churches will bring down God's blessing. No? Yan. Grupo yan ng mga pastors. Yan. Yan. Another types of prayer. So, for the unbelievers, we call it prayer evangelism for unbelievers. Prayer evangelism for unbelievers. In Matthew chapter 9, verse 36 to 38. Pinag-usapan na natin dito patungkol sa buhay po ni Bartimaeus, di ba? When he saw the crowds, he had compassion on them, na makita ni Jesus. Because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Para daw mga tupa na walang pastor, walang gumaguide. Di ba? Yung community kasi nga, walang pastor o walang pastol na nangangalaga. Nakakahabag ang kalagayan. Katulad po yung nakita ko sa telebisyon na 8 million daw yon na nagpapakamatay na mahabot man lang yung Nazarenong rebulto. Kaya pala nakakulong na ngayon yung Nazareno. Kasi dati pala walang cover yon. Minsan nawawala yung kamay, nawawala yung daliri. No? Ginagawang agimat daw nung nakakakuha yung daliri, nilalagyan ng kwintas. Kakaputol, pagdating daw sa church, wala na yung kamay ng Nazareno, wala na yung... Ayun, kaya pala kinulong na nila ngayon. Di ba yung mga tao, di ba nakakabag yung kalagayan? Hindi kasi nila alam ang truth. Ganon din naman tayo dati, di ba? Dati rin ako nandun. Alam niyo po ba? Nulabak sa Panginoon, barkada kami, pupunta kami doon. Pupunta, babad na kasalanan. Pagkatapos ng pagod na pagod kami, bibili na kami ng beer, papahinga, inuman na kami para ma-relax. Kasi pagod kami maglakad eh.
Ganon kami noon dati. Kasi hindi naman alam ang truth eh. Kaya ako naintindihan ko yung mga taong yun. Kasi, ganon din ako dati. Di ba? So, sino magpapaliwanag sa kanila? Kaya papasalamat ako sa Panginoon kasi ginamit ni Lord si Arman C. para makilala ko si Lord. Di ba? Siya yung ginamit ng Diyos. Saka si Pastor Boy Baltasar. Hindi ko makalimutan yung dalawang taong yan. No? Sila yung naging instrument of God na matransform ang buhay ko. Amen? Tingnan niyo. Parang walang pastol na mga tupa. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ayan, nakakalungkot. Ang dami nating harvest dito, pero mga ilan-ilan lang ang kumikilos. As the Lord of the harvest, sabi niya, usapin natin yung Lord of harvest. Therefore, to send out workers into His harvest field. Ang harvest field, ang field po, hindi dito sa loob ng church, sa labas. Andun yung field. Di ba? Dapat doon tayo nag-i-evangelism. Kaya di ba natatandaan niyo ba, nag-meeting na tayo? Binigyan tayo ng kanya-kanyang lugar ng assignment. Meron doon kayo sa Manggahan. Na-assign pa nga ako doon sa grupo ng F. Manalo. Kaya lang, namatay na rin yung Bible study ron. Diba? Tumigil. Wala na. Ayaw na kasi nila eh. Parang yung family doon, ayaw na. No? Nagkakasakit daw sila. Ako pang sinisi sa pagkakasakit nila. Diba? Parang ako pa may kasalanan, nagkakasakit daw sila. Kaya papahinga lang muna kami, Pastor. Okay. At least, na-share mo na yung truth sa kanila. Diba? So, kailangan po natin mag-open. So, ano dapat natin gawin? Prayer evangelism for unbelievers. Prayer evangelism for unbelievers. Pinagpipray mo yung mga unbelievers. Sabi po ng Bible, una, pray specifically for the person, yung tao, intentionally. Specify. Sabi nga ni Lord kay Bartimaeus, specify your miracle needs. I want to see. Gusto ko makakita. So tayo ay specifically, Lord, itong aking tatay, gusto ko po, Panginoon, ipuin mo ang kanyang puso. Di ba? Na makita niyang katotohanan. Buksan mo ang kanyang kaisipan sa aking share sa kanyang katotohanan. Di ba? Ayan. Specifically. Pray against the power of darkness on the life of this person. Halimbawa, yung pinagpipray mo, lasenggo. Di ba? Ayaw tumigil. Yun. Lord, nawa, Panginoon, yung kanyang, itigan na niya yung kanyang paglalasing, pag-iinom, di ba? O, yung pagsusugal. Nababaw na siya sa utang, kasusugal. Lord, puro nag-ano na siya, New Year's resolution, hindi na ako magsusugal. Yun pala, hindi na siya magsusugal nung araw na yon. Ang New Year's resolution niya. After a week, ulit. Di ba? 1 linggo lang naman sabi ko eh. Di ba? Yun. Pray for the Holy Spirit conviction for this person to come to Christ. Nawa, Lord, pagka kinausap ko siya, ang iyong banal na Espiritu ay convict siya. Di ba? Yun ang prayer mo. Kasi pinagpipray mo yung unbeliever dito, ha? Okay. Pangapat, pray that God will bring circumstances. Oh, Lord. Wag mo naman putulin ang paa niya para mag-stop, di ba? Di ba? Minsan, oh, Lord. Sample lang, butasin mo yung bitukan niya para magbalik loob sa'yo. Parang gano'n. People and events into this person life to see need for Christ para makita nila. Di ba? Minsan, mga pangyayari na may mangyari sa buhay, wag naman sana, di ba? Oh, Lord, naway, pag bumagyo, sa bahay lang nila lulubog, yung mga katabi, hindi lulubog. Wow, miracle. Ang bahay mo lang lumubog, sa katabi mo, walang tubig, ikaw lang, di ba? Kasi hindi ka nagpipray. Pwede ba mangyari yun, di ba? Pray that God will use you. Gamitin kang instrumento ng Diyos, di ba? To bring this person to Christ. Pag-pray nyo na kayo po maging instrument. You are the God's chosen.
Di ba? Pinag-aralan natin kanina. You are the instruments of God for that person. So as we seek to harvest souls in our community, the starting point is prayer evangelism. Di ba? Starting point natin, prayer evangelism. Kasi pag mag-harvest tayo ng soul dito sa barangay, unang gagawin mo, pray for them. Pray muna. Kung niyo po, yan ang starting point natin. Then we need not present to harvest soul. As we seek to harvest soul, yan, prayer evangelism. Then, ayaw gumalaw, sis. We need not present the gospel. Huwag muna yung gospel to the people in the community right away. Ang gagawin natin? You develop muna yung friendship. Diba? Huwag kagad kasi baka tamahan agad. Eh, nag-pray ako noon, binanata ko kagad yung Diyos-Diyosan nung Nung nag-share ako ng gospel sa Soriano family. Pero yun ang conviction ni Lord para malaman nila ang truth. Di ba? Anong dapat gawin? What we need is to present the community and its inhabitants to God. Diba? Present the community. Prayer ang gagawin mo. Hindi gospel. Gusto mo pag-pray kita? Ay, umiikot ako Pag-pray mo muna. Diba? Alam mo ba sa prayer, pwede mo share ang gospel? Diba? Panginoon. Diba? Anong gusto mo? Pag-pray kita? Anong gusto mo pag-pray natin sa'yo? Anong pangangailangan mo? Ganun muna. But through prayer, pwede mong i-open yung gospel. Diba? Panginoon, ilalapit ko po itong aming kapatid nito, dumudulog sa iyo na may karamdaman. Pero Lord, ikaw ang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Nagpapagaling na mga may sakit. Pinadala mo ang kaisa-isa mong anak na si Kristo at na nagkatawang tao. Diba? Dinideclare mo, na kaming mga makasalanan, Panginoon, ipinadama mo yung pag-ibig mo sa amin. Naway maranasan ng kapatid na ito ang biyaya mo at ang kahabagan sa kanya. Na kami makasalanan, na nagsisisi kami. Diba? Yung mga ganon, prayer, dinideclare mo na yung evangelism. Yung gospel. Na siya'y namatay para sa aking kasalanan. At siya'y muling nabuhay upang ako'y bigyang pag-asa at mapatawad ang aking kasalanan. At wala kang ibang ibinigay sa silong ng langit para sa ikaliligtas po namin, kundi ang iyong pangalang Jesucristo lamang. Di ba? Di mo alam, through that prayer, you are sharing the gospel. At least hindi offensive. Pinagpipray mo siya. Kung niyo pa, kaya talagang bigyan ka wisdom ni Lord paano mo i-approach Kasi pag binanata mo kagad yun, maano yan? Ma-open dyan kasi doon na siya nabuhay mula bata hanggang tumanda. Yun ang kanyang paniniwala Di ba? Hayaan yung magtanong sila kung bawal ba talaga yon. Ganyan nangyari sa akin ng Suliera family. Tatandaan sila, Brother Eric. Bible study kami ron. Hindi ko tinatouch yung mga Diyos-Diyosan. Nakikita, ang daming Diyos-Diyosan Sincere ko lang gospel. Hanggang one time, nagtanong sila, Pastor, masama ba talaga yung Diyos-Diyosan? Sabi ko, ready ka na ba malaman ng katotohanan? Hindi, ano po bang katotohanan? Yun, binasa ko yung Isaiah sa kay Jeremiah. Ganun pala, no? Yun. Kasi sila na nagtanong. Sabi ko, handa ka na ba malaman ng truth? Baka masaktan ka. Yun. Senior ko. Di ba na family nandito? Ngayon lang, nag-commit na sila doon sa EMI. Di ba? Dati natin kasama. It's okay. At least nandun pa rin sila sa tamang pananampalataya. Di ba? So, as we faithfully adhere to this spiritual weapon,
reaching an entire community is not far-fetched. Diba? Sabihin, hindi malayang mahabot ang community. Diba? Hindi malayong mahabot kasi nandito lang tayo. Hindi imposibleng abutin ang buong community. Pag ginamit natin yung spiritual weapon na yan, yung prayer, pananampalataya, walang imposible sa Diyos. Hindi malayo para abutin natin sila. Not far-fetched, ibig sabihin yan. As we seek the peace and the welfare of the community, in transformation is also on its way. Mangyayari po yan. Katulad po ng nangyari po dito, sabi ng 2 Corinthians 10:5. We destroy every proud obstacle, yung mga proudness, yung mga, di ba? Mga pride that keeps people from knowing God. We capture their rebellious thoughts and teach them to obey Christ. Yan ang ginawa ni Pablo. Diba? So, ano yung prayer walking? Paano ginagawa ang prayer walking? Prayer walking, in essence, is no more than the conscious combination of two of our most natural basic human abilities, walking and talking. Pag naglalakad ka, nagsasalita ka, di ba? Parang ganon. Nagpipray ka, yung sabi ko nga, di ba? Habang naglalakad. It consists of 3 elements. 3 elements po ang consist niyan. Una, outside. Prayer walking outside can be done anywhere. But it is recommended that you start off with your immediate neighborhood. Yan. Ibig sabihin, huwag ka muna lumayo. Sa tabi-tabi nyo lang muna. Prayer walking can be done anywhere, but it is recommended that you start with your immediate neighborhood. Sa tabi-tabi muna. Tapos mahabot yan lahat, din saka ka lumayo. Di ba? Weather condition needs not be a hindrance. It can be done any time of the day or night. Depende kung saan mo, anong araw mo gusto, kung gabi o umaga. Ako ginagawa ko gabi para hindi masyado ako nakikita. Diba? Hindi alata. Whichever is suitable for you. Kung ano yung suitable sa'yo. Huwag naman umuulan, baka magkasakit ka naman. Part of the beauty of prayer, ito pang beauty of prayer, walking, it is sheer flexibility. Sabihin na pagiging flexible mo, yung prayer walking. Nagagawa mo yung pwede ka may matakita ka, nakakwento mo, gano'n. Habang naglalakad ka, bro. Lalo kung taga rito ka, marami kang kilala. Bro, ang ginagawa mo? Nagpre-prayer walk ako. Ano yun? Anong prayer? Bakit? Pag-pray mo nga ako, may prayer walk ka ba? Oh, di ba? Opportunity. Binubuksan ni Lord yung pintuan. Anong gusto mo pag-pray ko sa'yo? Yan. Umpisa na yon, di ba? Meron ganun. Alam mo, mas gusto nga ng tao yung pinagpipray mo siya eh. Di ba? Sinong taong tatanggi sa prayer? Di ba? Kadalasan po hindi tinatanggihan ng prayer. Kasi majority ng mga tao dito sa Pilipinas naniniwala sa Diyos. Kaya lang iba-ibang Diyos. Di ba? Pero naniniwala sila sa Diyos. Kaya ikaw magpapakilala sa tamang Diyos, sa totoong Diyos. Di ba? Yun. There is no need to always schedule it. Di ba? It can fit into others' tasks. Pwede. Kung kailan mo gusto. Ma-feel mo, prayer walk ako ngayon. Tinumbikan ni Lord, di ba? Or sabi nga, na regular basis, hanap kang partner mo. Habang naglalakad kayo, kukwentuhan kayo, di ba? Ang prayer walking is not meant for hikers only. Hindi lang hikers only. Sabi nga, parang ano yan eh. You must be on the move. Move ka, sabi. Pangalawa.
A short afternoon or evening stroll, alam mo ba yung stroll? Pamamasyal, can become a powerful prayer time. Mamasyal nga ako dito. Bandang, ikutin ko nga kaya itong lugar ng Manggahan. Marami pa sikot-sikot dito di ba? Pasyal nga ako rito. Aba na masyal ka, napipray ka. Lord, padala mo nga ako ng tao dito, mapag-pray ko habang lalakad ka. Diba? Stroll. Parang nag-stroll ka lang. Mamasyal, ganon. 5 minutes is better than nothing. Kahit 5 minutes lang, kaysa sa wala. Kahit in 5 minutes, gusto ko nang pasukin ko nga ito. In 5 minutes. It is not the distance you cover that matters, but the effectiveness of your praying that counts. Hindi yung layo. Hindi effectiveness po ang tinitignan dyan. Yung facing po, the face doesn't need to be continuous. Hindi naman kailangan continuous ang facing. Basta regular. Ginagawa mo. Frequent stops can be used to your advantages too. Bawa, tumigil ka. You may stop in front of a temple. Bawa, naglakad, nadaan ka sa templo ng INC. Tayo ka lang doon. Lord, sana yung mga pumapasok dito, magising, makakilala ng totoo. Natanggapin nila na Panginoon mo si Kristo, yung iglesia sila ni Kristo na tanggapin nila na Diyos si Kristo, di ba? Ayun. Kaya di ka tumayo. Kaya doon sa bisita, napatayo ka dyan sa bisita. Minsan, ginawa ko yan kilala pala ako nung mga yun. Tumayo ako, tinitingnan ko sila. Nagpipray ako. Tinignan ako ng pare Katingin sa akin Umalis ako. Diyan sa bisita, punta ako na Alphamart. Nagkaano si Father. Tumayo ako doon, titingnan ko. Tumingin sa akin ganun Sa kay mga matatanda nandun, di ba? Malis ako, sama ng tingin sa akin Siguro kilala ako mga to, pastor ako. Di ba? Yung tumayo po ako dyan si May Alphamart. So, frequent stops, yon. No? Use for your bante. Another, talking to God. While you're prayer walking, you talk to God. The simplest strategy in prayer walking is to go for a walk with 1 or 2 friends. Diba? At least yung triplet strategy. At least 3 kayo. Habang naglalakad, nagkukwentuhan, nagpipray kayo. Pag-usapan nyo muna, bago kayo lumakad, ano ba pagpipray natin? Saan tayo pupunta? No, ano yung idudulog natin sa Panginoon habang naglalakad tayo? Yan. Diba? Ganda, nag-exercise pa kayo, di ba? Ako, ikutin niyo yung Lipton mga 5 ikot. Ako, naiikot ko lang yan, 3 lang. Pagod na ako 3. Target ko 5, hindi kinaya. Tama na yung 3, Lord. Pawis na ako di ba? Yan. As with all conversation, it's okay to interchange between speakers and to interject your agreement while someone is praying. Ba, meron ng nagsishare. Ba, may nagsishare na kayo ng kausap. Ikaw naman, nag-intercede ka, nagpipray ka. Doon siya sinishare. O kaya, tapos mo mag-pray, ikaw naman magsalita, siya naman magpipray. Gano'n, pag-usapan nyo. Ba, may nagsisharean. Ba, nagsishare siya, ikaw, nag-silently, nagpipray ka. Pinagpipray nyo yung taong kausap nyo. Diba? When one topic is covered, you can talk about the next thing on your hearts and repeat the process. Then, quiet. Open the things you see while you walk will stimulate you to prayer. Diba? Abang naglalakad kayo, makita mo yung magbibigay sa'yo na may stimulate ka to pray. Ano ba pag-pray? Tingnan nyo to. Sometimes, the Lord will lay on your heart to pray for particular people. Minsan, magugulat ka. Who pass by you in the street. Minsan, makita mo yung friend mo, dumaan habang naglalakad ka, nakasalubong mo. Sabi nila, pag-pray mo yan. Pray. Sabi nila, pag-pray daw kita Di ba? Ha? Bakit? Para may problema ka daw kilala mo di ba? Lalakad ka, biglang nadaan yung kaibigan mo na wala naman talagang tunay na relasyon sa Diyos. You pray.
You can also have a periods of silent prayer. Yun nga, yun. Sa'yo lang. Hindi itong unspoken, silent. Hindi nadidinig. In your spirit lang, nagpray. Pray in the spirit. When you agree to walk alone, or occasion when you pray in tongues. Saan yung pray in tongues? Nagtatangs ka. Spirit tongue, hindi ito yung prayer in tongues. Hindi ganon. Yung naintindihan salita. Binibigkas mo. Habang naglalakad ka, pray in the spirit. Hindi ka, Pero pwede ka, habang naglalakad, Lord, dawa in tongues. In language, ibig sabihin. Kukuha niyo po. Yan. Yung ibig sabihin niya, hindi yung ingay-ingay mo, naglalakad ka, gano'n ka. Sabi nito, mga tao doon. Baka batuin ka dyan eh. Hindi na ibig sabihin ng prayer in tongues. Di ba? Baka mapagkamala ka doon. Ano yung Muslim? Nadaan ka doon sa mga nagiinuman. Ano yun? It is also all right to worship the Lord and even sing. Yun, pwede ka. Di ba? Habang naglalakad ka, maawit ka. Di ba? Comes naturally. Pupurihin ka, O Diyos. Di ba? Ang aking pagsamba. Di ba? Yan. Ito. Mababa po ito eh. Ilang page yan? 7? 7. See? Nasa 5 pa lang tayo. Kasi kailangan ma-explain mabuti ito at maintindihan. Prayer walking is a strategy for what? Breaking free from straight-jacketed prayer meetings. Yung bang naging parang na lang, na memorize na lang, kamukha yung ginagawa ng MI ngayon, paulit-ulit na listahan yun. Routine, yung routine. The general image of prayer meeting is that a dull routine gathering usually lack vision and direction. So dapat mapag-usapan, dapat dito ang focus natin. Ang prayer meeting natin. Hindi yung paulit-ulit na lang yan, di ba? Sabihin, nakapokus tayo ngayon sa vision. You pray to community. Sino yung mga tao na talaga intentional? Di ba? Such meetings are attended by the minority of church members. Kaya ako konti yung maten. Siguro nabuboard sila. Those who attend them faithfully do not know how to get out of the rut, while those not attending will find no motivation to get in. Hindi sila ma-motivate. Siguro, mas exciting yung prayer walking on the other run breaks the mold of such static meeting. Wala yun. Prayer walking na lang tayo. Kanya-kanya tayo. Saan kayo? Doon kayo. Ikot kayo doon. Ikaw, doon kayo. Kita-kita mo na kayo dito, prayer meeting. Pag-usapan nyo, ano yung gagawin natin? Yan. Ano yung pag-pray natin? Okay, tatlo, partner kayo. Doon kayo sa Mangan. Kayo, doon kayo sa Sampaloc. Doon kayo sa Moralia. Doon kayo sa, ano yung sa may Alphamart? Manalo. Ganon, di ba? Kanya-kanya assignment. Kayo dito, sa bisita. Yan. Lakad tayo dyan. Prayer tayo dyan, di ba? So, moving the church into community. Ibig sabihin yan. No? Paano sila pahayuin mo yung church? Yung mga atin, di ba? Praying, walking, help to get the church outside its building into the community in spiritual and numerical strength. Di ba? Bagamat ang primary aim natin is not evangelism. It gets people asking what you are doing. Ano bang ginagawa nyo? Sometimes, the passerby may ask you to pray for him. And God will guide you even as He did Philip in Acts. Di ba? Ganun ang ginawa niya sa Acts 26 kay Philip. Lalakad, pinapray yung Enoch. Di ba?
prayer to. Di ba? Evangelism. Hindi ka nagsisigaw dyan. Kundi, ang purpose mo to pray for them na lumapit sa Panginoon. Di ba? Pangatlo, making unexpected contacts with the lost. Yung may makikilala ka dyan na hindi mo kilala. Unexpected. You will meet new people while you're prayer walking. Makikilala mo. Diba? Occasionally, these contacts can lead to conversion. Minsan may nangyayaring ganun po. Sometimes you may feel led to witness to a passerby whom the Lord has laid on your heart. He may be saved or healed or both. Prayer walking provides that crucial ingredient, being there. Saan ganun? May sakit pala. Oh. Alam niyo ba, nangyari yan sa amin nung nag-aaral ako sa Cavite. Nang ilang araw kami ni Jeff Tungol. After ng pag-aaral namin doon, pinapunta kami sa palengke. Maghanap kayo dyan yung pagpipray nyo. Mayroon doon pinag-pray na hirap lumakad. Nilehans nung kasama na. Tayo ka, pray. Okay, come on, Jesus name. Kalakad, miracle. Nakita namin yun. Kaya naniwala yung mga tao. Nagulat nga yung mga tao dun. Practice, sabi niya, application. No? 5 araw ako dun eh. Ilang araw? 3 days? O yun, 3 days. 3 days kami dun. Tutulog lang kami sa saig. Garal kami dun. So, marami rin natutunan. May mga against the doctrine natin. Pero hindi ko inaanin doctrine. Nakikita ko ron yung paano ka mag-pray. Yun yung ron eh. Paano mo abutin yung mga tao na walang pagkakakilala sa Panginoon. Grupo-grupo kami. 5 naman kami doon. Punta kami palengke. Doon sa, ano bang lugar? Silang, Cavite. Malapit sa may asyenda. May asyenda sa may Tagaytay. Doon. Imala talaga. May power talaga. Maniwala ka lang. Then, increasing awareness. Increasing our awareness. Prayer walking hurts our heavenly intercession. Sa mundong ito, lalakad ka, nag-intercede ka. Many Christians pray for their neighborhood without actually encountering it. We do not know what's there because we do the legwork to find out. Through prayer walking, Christians can discover roads they never knew existed. Ako, nung ko lang napasok, yung Manalo, pagpasok pa, ang dahil palang bahay dito. Tapos may malaki pang building doon na pader na malaki. Ayun pala, gawaan daw ng Gabutyon. Mga ano doon, di ba? Ang dami po ng tao dito sa may Manalo na to. Through prayer walking. Nagulat ako. Haba pala nito. Kala ko maliit lang eskinita yon, di ba? Daming apartment. Kaya through that, marami ka mati-discover. Kaya sabi ko, ang tingin ko lang sa Libtong, paikot lang. Pero may mga eskinita, pag pinasok mo, dahil palang tao doon. Di ba? Yun, mati-discover mo yon. Including, may mga clubs dyan, yun, mayroon palang barilan doon, di ba? Target shooting doon sa palengke. Di ba? Panglima, enlarging our vision. It is easy for our vision to be limited by our present activities. Malalaman mo. No? Malalawak ang vision mo. Prayer walking will open up new areas. We will find ourselves praying for other churches, schools, prisons, etc., which we have overlooked in the past. Di ba dati ginawa natin yan, nag-share tayo dyan sa school. Ngayon, hindi natin, wala na yung contact natin doon. Sana mabalikan natin yung eskwelahan. Kaya napunta dito sila Teresita eh. Dahil kay Philip, nung bata pa siya, na-sharean, umattend dito.
Nadala niya yung mga lola niya. At yung nagdala, nawala na. Yun naman nakakalungkot. Di ba? May isang ganun eh. Yung nagdadala, nawawala. Yung dinala, nanatili. Di ba? Ewan ko ba ba't ganon? Yeah. Then, invading Satan's territory. Papasukin mo yung kampo ni Satanas. Alam niyo sino ba yung namatay dyan, sa gilid dyan? Yung nagturo tayo dyan ng Bible. Grupo pala ng mga drug addict. No, dyan, no? Nung pinasok natin yung kampo ni Satan, banat ako ng banat doon. Ang dami palang mga ron. Doon din sa Heritage, nung pinag-pray ako doon sa nanay ni Jobert, namatay. Natangay, puro Catholic doon. Sabi nila, Ariel, Pastor, tumabi na nga kasi, tinitignan na baka bigla may bumaril siya dyan eh. Kasi nga, hindi ganun kadali. Dahil ang pinapasok mo, teritoryo ni Satanas, di ba? Yun. Ganun talaga. Pinagagawa sa'yo ni Lord eh. Di ba? Ba't ka matatakot? Di ba? Kontrolado ni Lord ang sitwasyon. Redeeming the time. Sayang ang panahon. Hanggat may pagkakataon ka, hanggat malakas ka pa, kaya mong gawin niya. Baka dumating ang araw, hindi mo na kaya yan, mahina ka na. Diba? Samantalayin natin ang oras. Prayer walking releases us from activities which rob us of our prayer time. Minsan, nanakaw yan yung time natin. In spite of the benefits of cars and modern appliances, we still complain of having no time to pray. Pinagpala ka na nga ni Lord, binigyan ka ng magandang kotse, mga appliances, tapos wala ka pa rin panahon manalangin. The reason is simply because we are surrounded by time robbers. Ano itong time robbers na ito? Ano yung mga time robbers? Ninanakaw ang oras mo. The television set, the social media, the cellphone, the Netflix, the computer games, the newspapers, and the magazine are examples of time robbers which steal frightening amounts of our time with all the subtlety of a pickpocket. Inanakaw. Yan po yung mga numalakaw ng oras natin. Kaya hindi na tayo makapag-pray. Pagkatapos mo manood, dinabot ka na ng gabi, inaanto ka na mag-pray. Lord, salamat po. Thank you. Di ba? Kasi puyat ka sa Netflix eh. Or kakabasa ng social media. Ay, wala social media na pala. Ayun. Thank you, Lord. Bakit? Na-experience ko minsan yan. Ang misis ko, Daddy, nakapikit ka na, ha? Kapikit, hindi, nagme-meditate ako. Yeah, experience ka. Kakapanood kasi ng mga rin minsan, di ba? Minsan, nagre-relax ka, pagod ka. Nanood ako sa cellphone ng Lilet Matias. Marami ka matututunan doon sa mga case kasi, mga kaso-kaso. Di ba? Yun. Binabalikan ko yung mga hindi napanood. Yun. Nakakapikit na ako. Eh, bago ko naman pinanonood yun, nagpipray muna ako. Sabihin, panpatulog ko na yun eh. Sabi niya, pinanonood mo, tulog ka na. Oo nga eh. Di ba? Di naman masama. Pang-relax na kasi yun. So, you do not know the time is gone until you need it for something important like prayer. Nakalimutan mo, ay, gabi na pala, hindi na ako makapag-pray. Hindi na ako makapagkasa ng Bible. Kasi naantok na ako. Kasi, masinunan mo pa yung mga bagay-bagay na nagnanakaw ng oras mo. Diba? Yan. Yung mga sample. Marami pa. Penetrating our streets with righteousness. Yun, matindi. Getting righteous people out. Praying on the streets as a regular part of life is one of the most effective ways of freeing our towns from the scourge of robbery, rape, and violence. Yan, yung mga drug pusher, mga gumagawa niyan. Diba? Penetrating our street with righteousness. Through such prayer, the church can change the balance of spiritual power and make our streets safer places for people in the neighborhood.
Di ba? Pagka maayos po ang community dahil lagi nyo nilulubog sa panalangin. Panguli, improving our fellowship. A life group, prayer walking regularly, will draw closer to one another in spirit. Na-improve yung fellowship nyo, yung partnership nyo kapag ginagawa po natin yan. Even those who do not know each other will find relationship forming over a span of time. Dati hindi magkakakilala, nagkakakilala na, nadidevelop yung relasyon. Prayer walking is constructive work performed together. Diba? The team can enjoy the satisfaction of a job done well and look forward to the shared fruit of their labor. Yes. Diba? Ito yung bunga ng ating pagpapagal. Okay. May action point po tayo dyan. Start thinking how you can have a time to do prayer evangelism by life group. Sa inyong life group. In the congregation. Community of churches. Prayer walk. Now, paano gagawin? When do you plan to start? Where do you plan to start? Itong tanong ngayon. Kailan nyo gagawin? At saan nyo gagawin? Kaya may assignment po kayo. Nandiyan ba yung assignment nyo? Nakasulat? Ha? Ayun, ang assignment. Ano yung assignment nyo? Do a 1-week prayer walk. Write on a 1-page reflection on 1-week prayer walk. Ano nangyari? Saan kayo nag-prayer walk? Anong nangyari sa inyong prayer walk? Yan ang assignment nyo. Papasa nyo yan. Kailangan gagawin yan. Kahit na isang beses nyo lang ginawa in 1 week, at least may ginawa kayong prayer walk. Hindi na may 1 linggo kayo magpi-prayer walk. Kuha nyo pa. Yan. Application. Sabi nga sa inyo, dadali natin ng Bible School dito eh. Ganyan ang ginawa namin noon. Kaya nga ako nagpi-prayer walk minsan eh. Ina-apply natin yung natututunan natin. Hindi po ba? Yan. Sabihin, I believe through that, mapipil niyo yung excitement na maging intercessor kayo. Di ba? So, God willing, next week, our next topic is, ngayon pala yung assignment nyo, knowing your community. Yan ang susunod natin topic. Knowing your community. 5 kasi yan. Topic na yan. Amen? Meron kayong tanong? Alam ko ng tanong nyo, pwede bang huwag mag-prayer walk, Pastor? Hindi pwede. Assignment nyo yan. Amen? Oo, tatlo kayo, gano'n. Tama nga, triplet strategy, di ba? Hanap ka ng partner mo, 3 kayo. Grouping kayo. Pwede doon sa area nyo. Doon kayo mag-prayer walk, di ba? Anong ginawa nyo? May na-encounter ba kayo? May napag-pray ba kayo? Yan, no? Then, anong ginawa nyo sa napag-pray nyo? Susunod yun, follow up. Tandaan nyo to, evangelism yan. Prayer evangelism. Hindi tayo magsisigaw. Kundi yung mga kasalubong mo, you pray for them. Prayer yan eh, prayer. Tawag dyan ay prayer evangelism. Amen? Nag-enjoy ba kayo? O na-stress kayo? Challenge, di ba? Mas ma-challenging yung next meeting. Knowing your community. Sige po. Yeah. Prayer walking na. At least, di ba, ginagawa mo naman yan?
So sa MI nyo, sa morning, pwede nyo gawin yun. Okay, labas tayo. Hindi lang kayo nakaupo dyan. Bagong strategy na mas effective at mas challenging. Hindi boring. Hindi yung nandiyan kayo pa minsan nagsisisiyan kayo, nag-away-away kayo dyan. Ikaw na magpipray, tulog ka eh. Diba? Ikaw na, Brad. Ikaw na. Ako na ba? Doon, hindi ka makakatulog habang naglalakad. Di ba? Kita ko yan kasi pag umatin ako dyan, naobserbahan ko eh. Sabi ko, kailangan maayos to. Di ba? Ang isa pang hindi natin nagagawa, yung pinasabi nating prayer night, night of prayer. Gawin natin yan, ayusin natin yan. Prayer evangelism kasi yon. Amen? So, let's pray. Father God, salamat po sa araw na ito na patuloy niyo po kami tinuturuan, ginagabayan kung anong dapat namin gawin bilang mga anak mo sa lugaring ito. Salamat po sa mga anak mong pinadadala rito na nagbibigay po ng interest, Panginoon, na matuto at masagawa po yung mga bagay na natututunan nila. At ang mga bagay na ito ay magbigay po ng kaluwalhatian at kadakilaan sa iyong pangalan. Dalangin po namin sa buong linggong ito, ingatan niyo po kami at magawa po namin yung assignment na pinagagawa mo po sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. God bless po. See you on Wednesday.